Magiging mabusisi raw ang pagsala ng Judicial and Bar Council o JBC sa susunod na punong mahistrado ayon mismo sa miyembro nitong si Senator Francis Escudero. Pero anya, importante raw ang opinyon ng publiko sa isasagawang proseso, kaya nila pinayagan ng live coverage para rito. Ang mainit na balita, hatid ni Arnold Clavio. Tila daraan daw sa butas ng karayom ang magnanais makuha ang rekomendasyon ng Judicial and Bar Council o JBC kay Pangulong Noynoy Aquino para maging sunod na Chief Justice. Sa programang unang hirit kanina, sinabi ng isa sa mga ex-officio member ng JBC na si Senador Francis Escudero, magsisimula ang kanilang trabaho ng pagpili sa Hulyo 2 ang pagtatapos ng kanilang pagtanggap ng mga nominasyon. Magkakaroon kami ng official list, Igan, kapag natapos na yung period para mag-nominate at mag-file sa July 2. July 2. Sasalain namin doon yung mga hindi qualified. Doon sa may iiwan na pangalan, ipapublish namin yon sa internet, sa dyaryo, at sana dalhin din ang media para makakuha ng komentaryo mula sa publiko kaugnay ng positibo o negatibong reaksyon sa kanilang application o nominasyon. Sa 41 inirekomenda sa JBC, 11 na ang tinanggap ang kanilang nominasyon. Kabilang dito ang dalawang maestrado ng Korte Suprema na sina Associate Justices Arturo Brion at Roberto Abad, habang 4 na tumanggi kabilang ang pinsan ng Pangulo at dating presidential candidate na si dating Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. Pinaliwanag naman ni Senador Escudero kung bakit pinalawig pa nila ang kanilang palugit sa pagtanggap ng nominasyon. Una, ginawa na namin ito dati. Hindi ito makabago, unique sa sitwasyong ito. Pangalawa, marami kasing mga tao, sektor, PO at NGO na naghumiling na palawigin yung period. Alam mo naman ang Pilipino, may magaman niya na habit yung bukas na. Tapos deadline na pala. Imbis na mapulaan pa ang JBC na minamadali yung proseso, dahan-dahan. Imbis na sabihin masyado kaming stricto, pinalawig na namin. Dagdag pa ni Escudero, malaking bagay din daw ang live coverage sa isasagawa interview sa mga nominado para maiwasan ang pagdududa. Pero sa ngayon, pinaplantya pa raw nila ang detalye tungkol dito. Tingin pa ni Escudero, malaking bagay raw ang edad para sa susunod na punong maestrado. Magdesisyon tayo bilang isang bansa. Si Pangulo Aquino dapat magdesisyon, kami rin dapat magdesisyon. Gusto ba natin yung may stability sa korte na 20 taon, 30 taon, ito yung patakbo, ito yung kalakaran, at hindi magbabago yan? Yung ba ang gusto natin? O gusto ba natin manaka-naka, kada 6-8 taon, ay napapalitan yung punong maestrado para naman hindi maging makaluma at mapag-iwanan sa panahon? Yung punong maestrado at ang Korte Suprema. Kasama yan sa titimbangin. Pero wala naman daw bigat sa kanilang magiging desisyon kung isang insider o outsider ng Korte Suprema ang kanilang ibibigay na pangalan sa palasyo. Personally sa akin, walang timbang sa akin yon. Sa loob o sa labas man. Ang importante, kung nasa labas man sila, kamusta ba yung kaalaman nila sa batas? Siguro galing man sa labas, dapat malawak yung kanyang kaalaman sa batas. Mapa-taxation man, criminal law, constitutional law, corporate law, labor law, dapat malawak yung kanyang exposure at kaalaman tungkol sa batas. At sa huli, dapat makapagdesisyon daw ang Pangulo sa loob ng 90 araw matapos mabakante ni dating Chief Justice Renato Corona ang posisyon. Kada kandidato, ilang boto ba kailangan? 5. 5. So, dun sa 5 na yon, dun papasok yung shortlist kung 2, 3 o 4 sila. Hindi pwedeng bumaba sa 3, Igan. 3 nominado. Hindi pwedeng bumaba doon. Pwedeng umabot na hanggang 10 o 20, basta Kailangan 3 at least. At least 3. At sasabit nyo yan sa Office of the President. Isasabit dyan kay Pangulo Aquino, pero wala itong ante-datan, wala itong post-datan dahil ang pinagsisimula ng bilang dito. Kung kailan na bakante yung pwesto, merong 90 days ang Pangulo para punuan ito. Ako naman Arnold Clavio para sa GMA News.